So, amen. Isa pong maganda at isa pong mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Gayon din po sa mga nanonood sa kanila pong mga live stream. Magandang umaga po at sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sabihin nga natin kay Lord, thank you Lord at linggo na naman. Amen. Linggo na naman. Ang sabi sa Awit, chapter 118, verse 24. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo ay magsaya at purihin siya. Ang sabi doon, tayo'y magsaya at purihin siya. Magsasaya tayo dahil alam nating may gagawin ng Diyos sa umagang ito. Tutugunin niya lahat ang ating mga panalangin. Alam po ninyo, ang himala ng Diyos ay laging nandyan sa ating buhay. Hindi na natin yang kailangan antayin. Hindi na natin yang kailangan dumating dahil laging nandyan ang himala ng Diyos sa ating buhay. At ano ang kailangan natin gawin para makuha natin yan? Tanggalin natin yung susi. Tanggalin natin yung lock. Ano yung lock na yon? Ang lock na yon ay yun yung sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33 na unahin mo lamang ang kanyang kaharian, unahin mo lamang ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag niya lang sa atin. Yun lang yung sikreto. Kaya sa umagang ito, magdidiwang tayo, magsasaya tayo sa pagpupuri dahil may gagawin ng Diyos sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mag-uumpisa ng kanyang dakilang gawain. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. At tayo pangungunahan po ni Sister Jezabel Pacheco sa pambungad na panalangin sa saliw po ng awitin ng mga worship team. Muli po, isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Diyos kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, Diyos kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo. 'Yan, 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 'yan,
Yes, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. Father, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O God. Salamat Panginoon sa panibagong linggo, O God, na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, O Lord. Salamat Panginoon sa buong isang linggong pag-iingat niyo po sa buhay ng bawat isa, O Lord. Tunay nga Panginoon na napakadakila mo, napakabuti mo Panginoon sa aming mga buhay, O God. Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Patuloy kang nananatiling sapat at tapat palagi sa aming mga buhay, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy Father na humingi po kami Panginoon ng kapatawaran, O God, sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God, Lord. Sa umagang ito, Lord, nagkapalinis po kami ng inyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan, O God, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan sa umagang ito, O Lord. Patuloy, Father, na kayo lamang, Panginoon, ang manguna palagi sa aming mga buhay, O God. Kayo ang makita sa aming mga buhay, kayo ang maparangalan sa aming mga buhay, O God. Lord, sa umagang ito, Father, patuloy, Panginoon, na bisitahin niyo po kami, O God. Patuloy, Father, na kayo po ang manguna sa umagang ito. Kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng aming gawain, O Lord. At kayo ang maranasan ng buhay ng bawat isa, O God, Lord. Maging, Panginoon, sa mga nanonood sa live stream, O God, Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi po aksidente na nandito po sila sa website na ito, O God, na mapapanood po nila ngayon yung gawain sa umagang ito, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa buhay nila, O God. Kayo po ang mangusap sa buhay po nila, Father. Lord, alam ko po na may gagawin ka po sa umagang ito, O Lord. May gagawin ka po sa buhay ng bawat isa, O God. May buhay kang babaguhin. Meron kang buhay na ayusin, O Lord, sa umagang ito, O Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, Father, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Father, na dinadalangin namin, O God, ang aming gawain, O Lord, lahat po, Panginoon, ang itatayo mo sa harapang ito, O God. Gamitin mo lamang po ang buhay ng bawat isa na nang-aayon lamang po sa inyong kalooban, O Lord. Patuloy, Father, na kayo po, Panginoon, ang maitaas sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus at Lord. Lalong higit, Panginoon, sa maghahatid, Panginoon, ang inyong banal na salita, O God, Lord. Patuloy, Father, na langisan mo po, Panginoon, ang kanyang labi at ang kalooban mo lamang po, Panginoon, ang aming marinig at may apply po namin ito sa pang-araw-araw po naming buhay, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na magsilbi po itong kalakasan ng aming buhay espiritual sa araw-araw, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Dinideklara na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po na sa umagang ito, malaya tayong magpupuri, malaya tayong sasamba at higit sa lahat, malaya po nating itataas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po'y pinalaya niya. Kaya't ibigay po natin yung pinaka the best na papuri na para lamang po sa Kanya.
sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ng tunay.
Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Kami po, Diyos, ay nagpapakumbaba. Sabi po sa John 3:30, kinakailangan ikaw ang madakila, kami po ang mababa. Dahil kayo'y Diyos na makapangyarihan, omnipresent, na lumikha ng langit at lupa, omnipotent, omniscient, marunong sa lahat, o Diyos. Salamat po, may 7 araw, may araw ng linggo na nasasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan dahil kami po ay mga anak mo. At kilalang kilala na namin kayo sa karanasan. Maraming beses nyo na kaming sinagot sa panalangin. Maraming beses nyo na kaming pinagaling. Maraming beses na po kayong gumawa sa amin ng himala. Salamat, kami po ay nakakalakad, nakakahinga, nakakakita, nakakalasa, nakakarinig. Salamat sa pribilehiyo na nabubuhay pa kami sa mundong ito. Kami umaamin palagi na dahil lamang sa inyong biyaya, kaya kami nabubuhay sa mundong ito. Maraming salamat po sa spiritual family na ipinagkaloob niyo po sa amin, biological family na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga kabuhayan, mga anak at apo. Pinagkalooban din niyo kami ng mga tahanan, mga trabaho, sasakyan, at bansa na amin tinitirahan. Salamat dahil may purpose pa kayo sa amin, may layunin pa kayo sa amin, kaya nabubuhay pa kami sa mundong ito. Nabubuhay kami sa isang misyon. At habang kami po'y nag-aaral ng inyong salita, patuloy naming nadidiscover ang napakagandang plano nyo sa aming buhay. Salamat din sa mga pagsubok, mga trials, na ito'y nagpapatatag ng aming pananampalataya. Salamat sa mga magulang kabataan na naririto, maging mga nasa live stream sa iba't ibang bansa, dito sa bansang Pilipinas, sa lahat ng aming mga followers, viewers. Ngayong umaga, muli niyong sariwain ang relasyon namin sa inyong harapan. Mag-create kayo ng atmosphere of faith, O Diyos. Salamat, may gumagaling. Yung mga may sakit ay gumagaling. Kapag kami po'y nananalangin, may gumagaling. Kapag kami po'y nananalangin, may nabubuo. Kapag kami po'y nananalangin, may naayos. Kapag kami po'y nananalangin, O Diyos, ay bumabagsak ang inyong biyaya. Salamat. Bless niyo ang bawat isa. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa amin. Napakabuti mo, napakadakila mo. Pinaparangalan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, good morning po sa ating po lahat. At so, kumusta na po kayo? Amen. So, tayo po'y nakaraos na yung ating anniversary, sa Central Church. Bali, na-focus tayo sa labas nitong mga nakaraang araw. Pero mission accomplished. At nagkasama-sama ulit tayo na nakaraang Sunday. Ang itinuro po ni Ate Camille ay about sa kapayapaan. At sa lahat ng panahon, kailangan po natin payapa po tayo. At nung nakaraan nga po ay kami humayo. May mga ipinag-pray po kami may sakit. Kasama ko po sa inang Lourdes at Irma, 3 senior citizen at isang ina ng tahanan. So, ang tao po talaga ay, habang tayo nasa lupa, kasama po yan. Pero, tayo po mga tinawag ng Diyos, ang sabi po ng Panginoon, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, inyo akong pinuntahan. Ako'y nagutom, inyong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Naging dayuhan, inyong pinatuloy. Walang maisuot na inyong pinaramtan. So, bahagi po yan ng pagkakatawag po sa atin ng Diyos. At napakahalaga po ng kapayapaan. Isa sa amin pinag-pray ay, bagaman siya mayroong mga material na bagay. Pero ang
hindi siya makatulog. Ano ho? So, kailangan ng kapayapaan. At syempre, ang prinsipe ng kapayapaan walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya po yung Jehovah Shalom. So, isa muna pong malakas na palakpak po sa Panginoon. At salamat sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain sa lugar na ito. At mas marami po ang nakakaabot. At thank you dahil wala po tayo sa banig ng karamdaman, di ba? So tayo po ay may lakas. Isa pong biyaya po ng Diyos yan. At ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay the beauty of testing. Ano ho? Yan, the beauty of testing. Ang kagandahang naidudulot ng pagsubok. Ano ho? Lahat ng tao po ay nakakaranas ng pagsubok. Ano ho? Hindi lang yung 118 milyong Pilipino, yung 8 billion tao sa buong mundo, kahit mga presidente, kahit sinong tao. So, at hindi po aalisin ng Diyos sa atin yan. Dahil kahit po ang Panginoon Jesus, nung siya po ay nasa lupa, ay nakaranas din po ng pagsubok. Kasi hindi naman po talaga panlupa po tayo. Ano ho? Kaya nga sabi po ng Panginoon Jesus sa mga alagad, dito sa lupa, makakaranas kayo ng kapigatian. Pero laksan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? So, ang kagandahang naidudulot ng pagsubok. Ang text po natin, ito po yung pananaw ni Santiago. Ano ho? Kasi ito po si Santiago, si Pedro, at saka po si Juan, very close po ito sa Panginoon. Ano ho? Ito yung lagi niyang, itong tatlong ito yung lagi niyang kasakasama. Ano ho? Pag mananalangin si Jesus, sa bundok, kasakasama niya ito. So may 12 ang Panginoon Jesus. Pero meron din siyang tatlo na close siya. Amen? Ito po si Santiago, si Pedro, at si Juan. Ito po yung pananaw ni Santiago. Sabi po dito sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, mag-ala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Grabe ano ho. Sa pananaw po ni Santiago ay kailangan magalak tayo. Ano ho. Dahil napatatatag po yung ating pananampalataya. Ano ho. So, what are the beauty of testing? Ano po? Ano ba yung kagandahang na idudulot ng mga pagsubok sa ating mga buhay? Number 1, to prepare us. Amen. So, may pinaghahandaan sa atin ng Diyos. Kaya, inaalaw niya yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Tignan niyo po yung pananaw naman ni Peter. Ano, sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdaranas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. So ang purpose pala ay talagang ihanda tayo. Sabihin niyo po sa inyong katabi ay inihahanda ka ng Diyos. Amen? At alam niyo po, itong tatlong ito kasi nakaranas talaga ito ng preparation eh. Di ba? Sila ay 3 taon na tinuruan ni Jesus, dinisciple. At hindi po mga perfectong mga taong ito, kagaya din natin. Pero makita natin ang resulta nung wala na sa Jesus. Amen? Kaya ganun silang magpayo. So sila po ay tumatag. Kaya nila nasasabi yon, nasabi ni Santiago, nasabi ni Peter, kasi personal nilang experience po ito.
Ano po? Sabi po rito, ito'y isang talinhaga. Higit na makikinis ang mga bato sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon kaysa mga batong ligaw na nasa parang. Ano ba ito sa buhay Kristiyano? Higit daw na makinis ang mga bato sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon kaysa mga batong ligaw na nasa parang. Sa buhay po natin, higit na maganda ang pagkatao ng mga taong humaharap sa pagsubok. Kahit anong dumating sa kanila, pinababayaan nila ang mga karanasang iyon. Masama man o mabuti, masakit man o mahirap. Iyon ang pumipino at nagpapaganda sa ating pagkatao. Amen? So, yun po yung makikinis na bato na hinahampas ng alon sa dalampasigan. Amen? Ito yung mga Kristiyanong hindi ikinukompromise ang kanilang pinaniniwalaan kapag may pinagdadaanan. Amen? Dahil subok na sila. Hello? Mas mapino ang mga Kristiyanong kahit ikinokorek mo ay hindi nagtatampo, bumabalik pa rin sa church. Amen? Kasi nga ang buhay po natin ay process. Sabihin niyo po sa inyong katabi, process. Ang mga Kristiyanong subok na, ito yung mga Kristiyanong marami ng pinagdaanan at hindi pumipiyok sa panahon ng pagsubok. Sabihin mo sa inyong katabi, ikaw yon. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Alam niyo po, si David, 15 years na hinahabol, pinagtatangka ang patayin ng kanyang buhay ni Saul. Bagaman siya ay pinahira na bilang hari. Bata pa siya noon. 15, sabi po ng mga Bible scholar, 15 taong siyang hinahunting para patayin. Grabe, no? At para bang kung sa panahon natin ngayon, sa sekular, sa mundong ito, parang nanalo na siyang presidente, hindi makaupo. Amen? Hello? At si David po ay nung maging formal ang pagkakaupo niya bilang hari, nung patay na si Saul. Hello? Nandun yung honor niya, kahit pinapatay siya, ino-honor niya. Pwede niyang patayin, hindi niya ginawa. Nag-intay siya. Kasi process yun eh. Hello? 30 nag-intay pa siya ng 15 taon. Pero makikita po natin dito na si David po ay ipinirepair po ng Diyos. Yung kanyang pakikibaka sa mga leon at oso, alam natin na siya ay tagapag-alaga ng tupa. Preparation yun eh. Dati ang kalaban niya, mga leon, oso, inihahandalaan siya ng Diyos. Kasi haharapin pala niya si Goliath. Pagkatapos ng kanyang preparation na iyon, kaya si Goliath ay madalilaan niyang napatumba. Preparation. Sabi mo siyang katabi, preparation. Dati po ay ang inaalagaan lang niya ay hayop, tupa. Pero dumating yung time, ang inaalagaan niya na ay tao, bansa na. Bakit? Naihanda si David. Hello? Palakpakan po natin na... So kasi po, sabi nga po rito, accepting preparation knows our calling. Sa ngayon, baka hindi pa malinaw
yung calling mo sa Lord, pero nagpapakasipag ka sa gawain ng Diyos kasi sinisigap mong matuklasan yun. Mahalaga po kasi yan na malaman natin yung calling natin. Kagaya ni David, wala siyang idea. Nakaprocess siya. Kaya, 3 para malaman natin ang calling natin eh. Una, siyempre, process. Yung, basta masipag ka lang, wala kang idea, pero nagtatrabaho ka sa Panginoon. Number 2, people. Gagamit ang Diyos ng tao. Kaya nga, may mga pinapakinggan tayo. Meron tayong pastor, may propeta tayo. Na nagko-confirm para madiscover natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Si David, sino ang ginamit sa kanya? Di ba si Samuel? Wala siyang alam na siya ay inihahanda ng Diyos. Pero may taong nagsabi sa kanya na ikaw ay gagamitin ng Diyos sa bansang Israel. Kaya sa panahon natin ito, kailangan may mentor ka. Kailangan hindi pa iba-iba yung pinapakinggan mo. Kailangan merong mag-pray tayo ng tao na nagko-confirm sa layunin ng Diyos kasi mag-aaksaya tayo ng panahon, mag-aaksaya tayo ng oras na hindi natin madidiscover yung calling natin. Sayang naman. Diba? Gagastos tayo. Kaya, number 2, people. Lahat po, kahit si Samuel, dumaan din siya sa process. Sinong ginamit sa kanya? Si Eli. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na ginamit ang Diyos, merong magko-confirm sa kanila na ikaw ay tinawag ng Diyos. Si Pablo, si Ananias. Ayaw nga ni Ananias muna dahil baka mapatay siya. Hindi, sabi ng Diyos, puntahan mo siya, patungan mo siya ng kamay kasi inihahanda ko siya sa malaking gawain. Kaya napakahalaga po ng may mentor tayo. Meron tayong pinapakinggan. Hindi natin kaya na malaman ang calling natin kung sa sarili lang natin. Ako po, kaya ako natuklasan na-discover ko yung purpose ng Diyos sa aking buhay. May nag-mentor po sa akin. Amen. May nag-alaga po sa akin. Kaya napakasarap po, alam niyo po, pagka nakita natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay, doon tayo magpo-focus. Yung passion. Si David, ang puso niya nasa pag-aalaga laang ng tupa, tapat siya doon, nakapokus siya doon. Pero dumating yung araw, ang paalagaan na sa kanya, bansa. Kaya, number 1, napakahalaga ng preparation. Hello. Ang pwede nyo kasing itanong sa akin ay, paano ba malalaman yung calling ko? Amen? So, sa ngayon, kunin po ninyo. Habang dumadalo kayo ng mga cell group, nagbabasa kayo ng Bible, devotion, isang araw, makikita mo ng maliwanag yan. Nasa process tayo eh. Pero alam niyo po, pag kasama po sa process, yung minsan masasaktan ka, minsan may rejection, minsan iiwanan ka. Amen. Process po yan. Hello. Naranasan niya ng Panginoon Jesus, naranasan niya ng mga alagad. Pero sa ngayon, basta isipin mo, inihahanda ka ng Diyos. Yung mga ginagawa mong yan, may paggagamitan ng Diyos yan. Kala mo lang, wala. Mas magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon, maging bahagi ka ng ministeryo ng Diyos. Hindi mo alam, isang araw dadalhin ka sa isang bansa
na may paalagaan sa iyo ang Diyos doon o sa ibang probinsya. Pero yakapin mo muna ang preparation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Rick Warren, yung sumulat po ng Purpose-Driven Life, life is a test. Kung walang testing, hindi tayo magiging matatag. Amen? Hello? Kahit nga sa sundalo di ba? Sa militar, kagaya ni Ate Joanne. Nandiyan ba si Ate Joanne? Amen. Di ba, sa militar, may training sila. Kasi preparation yun Walang cellphone, 3 months. Alam niyo po, kuwan pa lang yun. Siyempre, ang titirahin doon, emotion. Amen? Patatatagin yung emotion mo. Pero kaya nga mga sundalo, may training. Pag napagtagumpayan nila yon, ay talagang isasabak na sila sa laban. Hello. Palakpakan po natin ang Diyos. So, yun po ang purpose. Kaya, the beauty of testing, number 1, to prepare us. Number 2, to humble us. Yan. Sabi po dito sa Deuteronomy, chapter 8, verse 2 to 3, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinapatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi niyo kilala, ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. So, di ba, ang mga Israel po ay 400 years na inalipin po ng Egypt. Amen. Grabe, 400 years. Tapos, si Moises naman, ang preparation ni Moises ay 40 years. 40 years na si Moises noong ginamit ng Diyos para ilabas yung bansang Israel. So may process talaga. Amen? At ito yung tagpo na kung saan ay hinayaan ng Diyos na walang matira sa mga Israelita. Sabi nga rito, ginutom sila para matutong magpakumbaba. At doon sa kanilang pagpapakumbaba, binigyan sila ng pagkain mula sa langit. Ito yung mana. Kaya minsan kasi, inaalaw ng Diyos yung pagsubok para turuan po tayong magpakumbaba. Kasi ito po yung nature ng tao. Ito yung nature ng tao. Ako po yung magkukwento. Kung naalala niyo po yung kwento na napakinggan niyo na siguro ito. Yung kwento na wala ka sa lolo ko. Amen. Sino po nakarinig na nito dito? Yung kwento na wala ka sa lolo ko. So, meron pong 3 pong magkakaibigan na nagpaligsahan sila at ipinagmamalaki nila yung kanilang lolo. Amen? At ang kanila pong paligsahan ay palakihan ng tirahan ng kanilang lolo. Sabi po ng isa, wala ka sa lolo ko. Kasi doon sa tirahan niya, pag pumasok ka ng umaga, ang labas mo sa hapon na. Amen? Napakalaking bahay po noon. So, yun namang isa, ay, mas malaki yung sa lolo ko. Kasi, yung sa lolo, yung bahay ng lolo ko, pag pumasok ka ng Monday, lalabas ka na ng Friday.
So, mas malaki yung bahay ng isa. Ano ho? Eh, sabi po nung isa, ay wala kayo sa lolo ko, mas malaki ang bahay niya. Ang sabi niya, yung bahay ng lolo ko, pag pumasok ka ng 20,015, ang labas mo na, 20,020 na. Sabi nung dalawa, kalaki naman ang bahay ng lolo mo. Saan ba ng bahay ng lolo mo? Doon sa bilangguan. Amen. So, ito po ay nature ng tao, di ba? Ang tao po kasi, di ba, mapapansin niyo ang mga tao, lagi nila sinasabi, Miss maganda yung bahay ko. Miss magara yung sasakyan ko. Amen. Ganyan po kasi ang nature po ng tao eh. Miss mahusay ako. Miss kilala ako. Amen? So, ito po yung normal. At kahit dito po rin nag-failure yung mga alagad sa Biblia. Amen? Yung 12 disciple, pagka binasa niyo po yung Marcos 10, chapter 10, verse 35 to 45, yung magkapatid na si Juan at Santiago, yung barkada ni Pedro, silang tatlo ang close masyado silang close sa Panginoon Jesus eh. Kinausap nila ang Panginoon Jesus. Sabi po ni Juan at ni Santiago, Panginoon, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pwede ba pagka nakaupo ka na doon? Isa sa amin ay sa kaliwa mo, ay sa isa kanan. Amen. So yung dalawa, gusto po nila ay umupo sa kanan at sa kaliwa. At nagalit po yung 10 na alagad. Parang sa tingin nila, sumisip-sip po yung dalawa kay Jesus. Pero ito po yung response ng Panginoon Jesus. Tingnan niyo po. Ito yung response ng Panginoon Jesus doon sa 12 alagad. Sabi niya po doon sa Marcos chapter 10, verse 43 hanggang 45, sabi niya po, nalaman niya na iba yung nasa isip, iba yung nasa puso ng mga alagad. Talagang pantao. Sabihin mo siya ang katabi, pantao talaga. Yung nature ng tao. Amen. Sabi po ni Jesus, Marcos 10:43 to 45, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ibig sabihin, naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. Ano po, yun po yung nakalagay doon sa, nakalagay po dyan, naparito siya para maglingkod, hindi po para paglingkuran. Amen. Medyo siguro nagkakunlangan yung type. Ano ho? Naparito ang Panginoon Jesus, sa verse 45 po yan, naparito ang Panginoon Jesus, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen. So, yun po yung nakalagay doon sa verse 45. So, kaya po, yun po yung gusto po ng Diyos sa atin. Kaya may mga pagsubok ay tinuturoan tayong magpakumbaba. Kasi, ang sabi po ni Juan na nagbautismo sa Panginoong Yesus, sa John 3:30, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Nung kita niyo po si Juan, ayaw niyang bautismuhan si Jesus kasi alam niya Diyos yun eh. Pero dahil nga si Jesus ay dumaan sa process. Kasi po ang process ng Panginoon Jesus 30 years. Grabe ano ho? 30 years. Nung siya ay magsimula ng mag-ministry. At siya ay nagpabautismo. At nung siya'y babautismuhan ni Juan Bautista,
nung pumunta, ayaw ni Juan Bautista na bautismuhan siya. Sabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Ni magkalagmanlaan ng iyong panyapa. Ang sabi po ng Panginoon Jesus, gawin mo ito bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yung pagpapakumbaba din ni Juan Bautista. At si Jesus Christ, kahit siya ay Diyos, nagpabautismo siya. Amen? Kaya, di ba, pag tayo nagbabautismo, bakit ba tayo nagpapabautismo? Number 1, para tularan natin sa Jesus. Number 2, ay para sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ginawa ni Jesus yun. At pangatlo, para makita ng mga tao na tayo disipulo na ni Jesus. Tagasunod tayo ni Jesus. Bagaman ang bautismo sa tubig, hindi naman yan nakakapagligtas. Ang pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan lang ni Hesukristo. Ang sabi ng Biblia, sa Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Ang kaligtasan matatagpuan lang kay Kristo. Acts 4:12. Pero bakit natin ginagawa yung bautismo sa tubig? Bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ kay Juan Bautista, bautismohan mo ako para alang-alang sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Yung pagpapakumbaba po niya. Amen? Maliwanag. Kaya tayo nagpapabautismo dahil ligtas na tayo. Amen? Hindi tayo magpapabautismo sa tubig para tayo maligtas. Nagpapabautismo tayo sa tubig dahil ligtas na tayo. At tinutularan natin ang Panginoon Jesus. At sumusunod tayo sa Kanyang salita dahil tayo ay mga disipulo ng Panginoon. So, minensyon ko lang ngayon para maliwanag po. Marami pa rito magpapabautismo para alam natin. Kasi may tagpo sa Biblia na hindi naman nabautismuhan, yung sa krus, dahil huling hininga niya na. Pero sumampalataya siya sa Panginoon Jesus. Yung katabi ng Panginoon Jesus na ipinako sa krus, sumampalataya siya, naligtas siya. Hindi siya nabautismuhan. Kasi binitay na siya sa krus. Pero ligtas yung kanyang kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. So, hindi siya nabautismuhan sa tubig, pero sumampalataya sa Panginoon Jesus. Pero tayong buhay, na naririto pa sa lupa, siyempre, kailangan sumunod naman tayo sa salita ng Diyos. Pero ang kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesus. Nauwi tayo sa bautismo. Amen? Mahalaga po ito para maliwanag po sa inyo. Maliwanag, maginhawa sa isipan, payapa, at magpapabautismo tayo dahil ligtas na tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 2, the beauty of testing ay to humble us. At ito po dito tayo medyo didiinan natin ito. Maganda ito. Pangatlo, ang una, the beauty of testing, bakit may pagsubok? To prepare us. Number 2, to humble us. Number 3, to save others. Para iligtas yung iba. Kaya pala tayo may pagtitiis, may mga pagsubok. Hindi para sa atin yan. May mga taong aabutin dahil sa iyo. Sabihin mo sa katabi, dahil sa iyo. Kaya nakararanas ka ng pagsubok. Tingnan po si Paul. Sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 6. Sabi po ni Pablo, siya may sulat ito. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kita niyo po yung keyword. Kung naranasan man namin yung pagsubok, ito'y para sa inyo ring kaligtasan. Sinasabi ni Pablo. Kapag naaliw kami, kayo may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas nyo tulad namin. Kaya pala si Pablo nakulong sa Acts chapter 16, verse 16 to 40. May ililigtas sa loob ng kulungan.
yung pamilya ng jail guard. Siya at ang pamilya ng jail guard. Pero dumaan si Pablo ng preparation. At dumaan din siya ng kapakumbabaan. Amen. Bago dumating yung mga panahong iyon, naka-ready na ang puso ni Pablo. Kaya kahit siya nasa kulungan, hindi siya nagrereklamo. Nananalangin siya, nagpapasalamat. Kaya grabe ang pagpapakumbaba ni Pablo. Pag binasa niyo po yung 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, grabe nakalagay po doon, sabi ni Paul, ngunit para hindi ko ipagmayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Amen. Inalaw ng Diyos na bigyan ako ng kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. 3 beses ko itong idinalangin. Ngunit ganito ang sagot ng Diyos. Sapat ang biyaya ko sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Grabe, di ba? Kaya si Pablo, lagi niya sinasabi na, kaya't ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palaksin ako ni Kristo. Tulad po ng inawit natin kanina dahil sa biyaya lang. Amen? Palakpakan natin ang music team. Salamat din sa kanilang salamat sa mga nag-sponsor sa kanilang uniform. Pero tingnan niyo po ito. Yung kay Pablo. Si Pablo po yung nagsabi na ako yung sisidlan lang. Amen? Kami sisidlan lang. Wala kaming maipagmamalaki. Grabe ang kapakumbabaan. Kaya pala sinasabi ni Pablo na yung aming pagsubok para sa ikaliligtas nyo. Kaya pala siya nakulong dahil ililigtas yung jail guard doon at saka yung pamilya. At isa din sa karanasan niya, kaya pala nawasak ang barko na napadpad sa isang isla sa Acts chapter 28 na 15 araw silang lulutang-lutang sa tubig. Kaya pala naranasan ni Pablo yung pagtitiis na yun. Kasi nakarating sila sa islang yun, sa isla ng Malta, kasi may mga may sakit doon na papagalangin ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung mga pagtitiis mo ay para sa kaligtasan ng iba. Marahil sa pamilya mo yan, kaibigan mo. Kasi wala kang pwedeng maibigay sa kanila kung hindi natin naranasan ang pagsubok. Hello? Kasi makapangyarihan po yung personal testimony. Yung naranasan natin eh. Isa pa. Sabi po rito sa Genesis 45 verse 5, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Sino ito? Si Joseph po ito. Grabe, 13 taon ang preparation niya. Alam niyo po, hindi magiging great leader si Joseph kung hindi siya nahiwalay sa kanyang pamilya. Tanungin niyo ako, bakit? Paborito siya ng tatay niya eh. Amen? Hindi siya makakawala doon sa comfort zone. Pero inalaw ng Diyos na maraming pagtitiis sa loob ng 13 taon dahil inihahanda si Joseph sa kaligtasan ng maraming buhay. Papatayin siya ng sarili niyang kapatid sa laman. Tinukso, nagtatakbo. Nakulong, walang abogado. Pero, alam ng Diyos, nihahandalaan siya. Kasi, nung panahon ng tagutom, ang ginamit si Joseph.
Pati yung pamilya niya, siya din ang ginamit. Alam niyo po, pagka pinag-uusapan ang buhay ni Joseph, may similarity ito sa Panginoong Hesus. Kaya paborito po yung buhay ni Joseph. Kasi si Joseph po yung may istorya sa Biblia na walang record na nagreklamo. Si Joseph yung Bible character na wala kang mababasa na naghiganti siya, nagreklamo, wala. Kaya may similarity sila ng Panginoong Hesus. 30 taon si Joseph nung madiskubre, nung makita niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? May process. 13 years. Puro pagtitiis yun. May people na ginamit yung kakausan niya sa kulungan. Sabi niya, Kosa, pag naman nakabalik ka na sa hari, pakibulong naman ang pangalan ko. Nalimutan po yun ng cupbearer. Sabi ng mga Bible scholar, 2 years, higit pa. Nakalimutan na si Joseph. Marahil, siguro may mga ginawa tayong mabuti, dumaan sa process. Marahil nakalimutan na yan ng ibang tao. Pero alam nyo, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Pero isang araw, pinaalala ng Diyos. At mula sa kulungan, papuntang palasyo. Kaya yung palang pagtitiis ni Joseph ay magliligtas ng maraming buhay. Kagaya po ng Panginoon Jesus, dito po tayo magtatapos. Kahit siya ay Diyos, 100% siyang tao din. At nung edad na po niya na 33 na siyang taon, malapit na siyang ipako sa krus. Nanalangin po siya na doon sa Lucas 22 verse 42. Sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro. Para bang sinasabi niya, kung maaari sana, ilayo mo yung pagtitis na ito. Kung maaari lang po sana. Pero huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dahil nagugutom siya, nauuhaw siya, nasasaktan siya, nagdudugo, kasi 100% siyang tao. Pero nakasubmit yung will niya. Doon po tayo magtatagumpay. Kapag hinayaan natin na ang kalooban ng Diyos yung maganap sa ating buhay. Maniwala po kayo. Kung ang ginawa ni Jesus, kung siya po'y hindi nagtiis at sinabi na lang niya na, ang ganda na ng tayo ko sa langit. Bakit ako magpapakahirap sa mga taong ito? Natulungan ko na sila, pinagaling ko na lahat. Tapos, ipapapako pa nila ako sa cross. Lalatiguhin pa ako. Iwanan ko na lang sila. Babalik na lang ako sa Ama. Babalik na lang ako doon sa comfort zone ko. Bahala kayo. Hindi ginawa yun ni Jesus. Kung ginawa ni Jesus yun, hindi siya nagtiis. Sabi mo sa iyong katabi, wala ka rito. Wala tayo dito. Wala tayong kaligtasan. Wala tayong buhay na wala hanggan. Wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya yung pagtitiis na ginawa ni Jesus, nagbunga yun ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ikaw at ako ay iniligtas ng Diyos. Tinatawag ko po yung music ministry dito. Alam niyo po, dito tayo isang personal na testimony. Ako po'y dumaan sa process.
hindi ko makikita ang layunin ng Diyos sa buhay ko. Mahabang panahon po ako. No, alam niyo po na makakilala ko sa Lord. Kaya po ako'y nag-abroad. Ay nagkaroon kami ng isang matinding problema sa pamilya ko. Sa Batangas, binata pa po ako noon. At tungkol po sa pera yon. At siyempre, binata ako. Naawa naman ako doon sa kapatid ko. Ako yung may kakayanan na isakripisyo ko yung sarili ko para matulungan siya at maligtas din ang kanilang kaluluwa. Ginawa ko po yan. Noon, hindi pa uso po yung cellphone. Sulat pa. Unang abroad ko, 4 years. Hindi po ako umuwi. Sabi ko, hanggat hindi nababayaran yung financial na iyon, hindi ako uuwi. Talagang heart to heart, kinausap ko ang Diyos. Ako pa lang ang Kristiyano no, sa pamilya po namin. Pray ako ng pray, Lord, gusto kong masave yung family ko. Ginawa ko po yan. Kaya noon ako po ay nakapag-abroad. Pero salamat po sa Diyos. Nakita ko, ang Diyos nakikinig sa panalangin. Hindi siya sumusuko. Hindi po bigla. Mahigit 2 dekada. Niluluhod ko sa panalangin yung kapatid ko ngayon. Niluluhod ko sa prayer. Hindi ako sumusuko. Diretso ako sa paglilingkod. At dahil may itinanim po tayo, 12 taong po ako sa Saudi, naging breadwinner din po ako. Kahit ako'y binata po noon, tumulong din po ako sa family. At glory to God. Yung kapatid ko pong yun, ngayon napakainit sa gawain ng Panginoon. Grabe. Siya po yung nagdadala, batalyon. Lahat, mga anak, apo, asawa, kapatid, sinasama niya sa church. Kaya wag po tayong susuko. Ang Diyos may timing. Mag-pray ka lang. Hindi ka maapektuhan ng nangyayari. Kaya yung pagtitiis natin, magbubunga yan ng kaligtasan ng maraming tao. So, ini-encourage ko po kayo, kagaya ni Joseph, kagaya ng Panginoong Jesus, kagaya ni Pablo, lahat dumaan sa process yan. Marahil ngayon, magtatanong ka sa Diyos, ano bang naranasan kong ito? Tandaan mo, magpapasalamat ka sa Diyos sa bandang huli. Kasi hindi ka sumuko. Inilaban mo. Kagaya ni Jesus, inilaban tayo. Nagtiis siya sa krus. Kaya tayo po ay naligtas. Ganyan din po sa pamilya natin. Ilaban po natin ang mga family po natin. Tayo po ay tumayo. Umawit na po tayo. Awin natin ang Holy Forever. Ngayon pong umaga, tandaan natin ang 3 natin na pag-aralan. What are the beauty of testing to prepare us, to humble us, to save others. Sambahin natin ang Diyos sa umaga pong ito. Thank you, Lord. Salamat po. Mula po sa aming mga puso, O Diyos. Ang Diyos po ay nangungusap sa atin. Yung mga pagtitiis mong naranasan,
Na may resulta yan. Si Joseph, 13 taon. Si Moises, 40 years. Si David, 15 years. Si Jesus, 30 years. Huwag kang susuko. Kagaya ni Jesus. Ilaban mo sa Diyos. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang mga nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Pagkatapos nilang subukin, tatanggap sila ng pagpapala. Holy, holy forever. Sambahin mo ang Diyos. Marahil pagod ka na, pinapalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Nasa ibang bansa ka man, nasa live stream ka man, magpatuloy ka. All will believe, sing song, praise to the Lamb. Taas po natin ating kamay. Is the highest, your name is the greatest, your name. And all your name, your hour and position. Sambahin mo ang Diyos sa umagang ito. May gagawin ng Diyos. Inihahanda ka ng Diyos. Yung mga pagtitiis mo, yung mga pagsubok mo ngayon, may pinaghahanda ng Diyos dyan. Holy forever. Yes, right. Holy nations right. Holy high. Holy, holy forever. Huwag mong susukuan ang mga anak mo. Huwag mong susukuan ang asawa mo. Huwag mong susukuan ang mga kapatid mo. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, mariligtas yan. Yung panalangin mo ngayon ay litrato na magandang kinabukasan na yung pamilya. Nihahanda ka ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos magpakumbaba dahil marami siyang iniligtas. Pamilya mo, kamag-anak, kaibigan, lahat ng taong konektado sa iyo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Yung patutuo mo ay mahalaga. Yung binibigkas mo ngayong oras na ito, larawan yan na magandang kinabukasan nila. Manalangin ka sa umagang ito. Alalahanin mo, maraming beses ka nang tinulungan ng Diyos. Alalahanin mo, marami ka nang pagsubok na nalampasan. Maraming beses ka nang iniligtas sa aksidente. Dati nag-50-50 ka. Dati mawawala na ang buhay mo.
Pero binigyan ka ng buhay ng Diyos. Dati nag-attempt ka na ng suicide, pero nakatayo ka pa rin. Dati, gusto mong lumayo. Harapin mo ang iyong pagsubok. May magandang gagawin ng Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga pagsubok na nararanasan po ng bawat isa. Lord, maging mga nakikinig sa mga tahanan, sa ibang bansa. Lord, thank you po na kami po yung nagpapakumbaba. Ina-accept namin yung mga trials sa buhay po ng bawat isa. O Diyos, kagaya po ni Joseph, tuloy-tuloy lang siya. Pero isang araw, siya na yung ginamit mo para sa kaligtasan ng maraming buhay. Salamat po sa mga testing na ipasa po namin, ang mga tests namin sa buhay. Salamat sa lahat ng nakapasa sa test sa buhay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil inihanda kayo ng Diyos sa isang napakalaking ministeryo ng Diyos. Si Joseph hindi magiging great leader. Hindi siya magiging matatag na leader kung hindi siya nawalay sa kanyang pamilya. Kung hindi siya umalis sa comfort zone, hindi maaabot yung maraming tao. Si David, 15 taon na hinahunting, nagtatago. Pero nandun din yung respeto. Nandun yung honor. Hindi niya ginantihan ng masama ang nag-iisip sa kanya ng masama. Iginalang pa rin niya. Kasi gagamitin siya sa maraming tao. Magpakumbaba po tayo ngayon pong umagang ito. Sa iyong pagpapakumbaba, mas maraming tao ang maliligtas. Sa iyong pagtitiis, mas maraming tao maaabot. Kagaya ni Jesus, pagaman siya ay Diyos nagpakumbaba, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Kaya naligtas tayo. Kaya ngayong umaga, kausapin mo si Lord. Alalahanin mo ngayong umaga habang inaawit natin ito. Pinapaalala ng Diyos sa iyo yung mula pagkabata hanggang ngayon. Isipin mo yan habang naririto ka. Habang nasa ilalim tayo ng presensya ng Diyos, lahat ang naririto nasa live stream. Isipin mo, ang dami mong nalampasang pagsubok. Pero buhay na buhay ka pa. Maraming beses ka na pinagaling ng Diyos. Gusto ng Diyos maganap pa yung purpose niya. May calling ka. May taong gagamitin sa iyo para makita mo yung talagang destination mo.
Maging sensitive ka sa galaw ng banal na Espiritu ngayong umaga. Pinapakinggan ng Diyos yung panalangin mo. Yung asawa mo, huwag mong susukuan yan. Huwag mong susukuan. Panalangin mo yan. Huwag kang tatakas sa problema. Huwag kang tatakbo sa problema. Harapin mo. Magpakumbaba ka. Hindi ka naapi. Hindi ka nalamangan. Hindi ka narigapyado. Ginagawa mo lamang ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Tatawagin kang anak ng Diyos. Maging mababa ka. Hindi na mahalaga kung sino ang tama at mali. Ang mahalaga, lumapit ka doon sa tao na alam mo, marahil nasaktan ka o ikaw ang nakasakit. Huwag mong papalipasin ang panahong ito. Bubuksan ng Diyos yung kalangitan sa buhay mo. Idinidil ka ng Diyos ngayong umaga. Sabi sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo at itataas kayo ng Diyos. Ini-impart ng Diyos yung anointing of humility ngayong umaga. Pinapaalala ng Holy Spirit sa atin. Binibigyan tayo ng instruction sa dapat nating gawin. Masarap mabuhay sa mundong ito na tayo nagpapakumbaba, nakikipag-ayos sa mga tao na dapat nating ayusin. Lord, salamat po at salamat sa revelation, instruction. Kami po'y nananalangin, O Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran kung kami man po ay may mga pagkakamali sa aming kapwa. At nagpapatawad din po kami sa mga nagkakasala po sa amin. At salamat po, lalo nyo kaming i-bless. Lalo nyo kaming gagamitin. Dahil ipiniprepare nyo kami. Ginawa nyo kami mababa para save yung marami. Yung anointing of the Holy Spirit ay nasa buhay ng bawat isa. Grabe. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. We declare, O God, na ang bawat siya ay maglilingkod po sa inyo, na kami po'y nagpapakumbaba, may kalinisan po ng aming puso. Dinirinig niyo po yung panalangin ng bawat isa. Salamat sa mga pagtitiis, pagsubok, naranasan ng bawat isa, dahil aanihin po ito ng bawat isa, O Diyos. Thank you po. I apply the blood of Jesus sa family ng bawat isa dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. I declare walang aksidente, walang sakuna sa angkan at pamilya ng bawat isa. In Jesus' name. Walang sickness and diseases, Lord, na pwedeng makadapo sa mga anak at apo ng bawat isa. Walang pwedeng makahadlang sa purpose at layunin ninyo sa angkan at pamilya ng bawat isa. Binibigo namin ito sa pangalan ng Jesus. I declare na ang Holy Spirit ang mag-guide sa buhay po ng bawat isa. Bless nyo ang kanilang kabuhayan, mga negosyo o saka sa ibang bansa, sa private government sector, bless nyo po ito. Lord, I declare yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, matatanggap po sila. Yung nag-a-apply po dito sa Pilipinas, grabe, matatanggap po sila sa private and government. Ang mga kabataan sa kanilang angkan, kaya sila na entablado. At salamat sa preparation ng kanilang buhay. Lord, I declare yung spiritual gifts na daloy sa church pong ito. May apostol, may prophet, may evangelist, may pastor, teacher. Ibubuhos niyo po yung spiritual gifts sa buhay po ng bawat isa. Maging sa mga nakikinig sa iba't ibang bansa dito po sa Pilipinas, pagpalain niyo sila. Salamat sa mga testing
nananatili kami. Lord, salamat, sinariwa niyo po ang relasyon ng bawat isa. Hindi kami bibitaw sa inyo. Salamat sa anointing of prayer. Lord, dinirinig niyo po yung panalangin ng bawat isa. At yung idinideklara ngayon nila ay magandang larawan ng kinabukasan ng kanilang mga angkan. Ang mga ministry nila, pagpapalain niyo po ito, Ama. At salamat din po, Diyos, ang aming bansa, inihingi din po namin ng patawad sa inyo. Ano mga issue sa aming bansa. Lord, hindi namin kayang baguhin ang tao, maging kami, kayo po magbabago sa buhay po ng tao. Alam namin ang nature ng buhay ng tao. Sa gobyerno, kayo ang naglalagay, nag-aalis. O Diyos, kaya dalangin namin mangyari po ang inyong kalooban sa aming bansang Pilipinas. Ang hininga, kayo ang nagbibigay. Kayo ang naglalagay, nag-aalis. Kaya hindi kami dapat mangamba. May season ang buhay ng bawat tao. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay. Pagpalain niyo po ang aming bansa, ang mailagay palagi sa mga pamunuan ay yung may takot sa inyo, O Diyos. Kayo ang nagbibigay, kayo rin ang mag-aalis nito. Kaya bless Philippines, bless OFW, bless niyo po ang lahat ng Pilipino, lahat ng tao. Thank you po sa umaga pong ito. Kami po yung nagpapakumbaba, pinupuri ka namin, mananatili sa amin ang tatlo, O Diyos, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. We are blessed. We are anointed. We are appointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.